Nagsimula ang series sa 4 na taong ipinatawag sa kakaibang mundo ng sword at magic. Hindi tulad sa 3 na nakakuha ng abilidad ng espada at mahika, si Makoda na ating bida, ay nakakuha lamang ng abilidad na online grocery na parang Shopee lang. Dahil paulit-ulit na inaatake ng Demon King ang kaharian ng Rage Seeger, ay humihiling ang hari ng tulong mula sa kanila upang maisalba ang kapayapaan ng kaharian. Dahil pang mamshi ang kanyang skill, ay naisip ni Makoda na hindi siya isang bayani at baka makasagabal lamang sa iba, kaya't hiniling niya na lamang na mamuhay ng simple, habang nakatanggap naman siya ng 20 gintong pampalubag loob. Matapos makibagay sa uri ng pamumuhay roon, pumunta siya sa isang inn upang magpahinga. Nang tinignan niya ang kanyang status ay lumabas ang kanyang mga impormasyon na puro level 1, habang nakita niya na ang kanyang unique skill ay talagang online grocery. Nang buksan niya ito ay bumungad sa kanya ang screen na parang normal na Shopee website, na pwedeng umorder gamit ang totoong pera. Matapos magbayad ay agad na dumating ang kanyang parcel, na hindi na kailangan pang i-deliver ni Kuya Ryder. Agad niyang napagtanto na maaari na siyang mabuhay gamit ang kanyang unique skill at magkaroon pa ng kabuhayan, kaya napagpasyahan niyang umalis at pumunta sa ibang lugar. Habang nasa biyahe, napag-alaman ni Makoda na ang kanyang iba pang skill tulad ng appraisal skill na maaaring makita ang kakayahan ng isang hero, at item box skill na maaaring mag-imbak ng kahit ano at ilan pang bagay, ay espesyal at ibinibigay lamang sa mga piling taong napupunta sa fantasy world. Kaya minabuti niya na lamang na isikreto ito kahit kanino, upang mabuhay siya ng mapayapa. Pagdating sa kills, nalaman ni Makoda na itinigil ang lahat ng biyahe palabas ng syudad. Napag-alaman niya na ito ay upang maiwasan ang pag-alis ng mga tao at pagliit ng bilang ng mga sundalo, resulta ng pagsisimula ng digmaan ng kaharian. Dahil nais pa din pumunta sa kaharian ng Vinen, pumunta siya sa Adventurers Guild para umupa ng mga bodyguard upang proteksyon mula sa mga halimaw, ngunit ito pala ay medyo pricey. Ngunit dahil wala siyang no choice ay nagbayad pa din si Makoda, at ipinakilala sa kanya ang leader ng escort team na si Werner, na isang C-rank adventurer. Agad naman nagkasundo ang dalawa lalo na nang sabihin ni Makoda, na libre ang kanilang pagkain sa buong paglalakbay. Kinabukasan, bago umalis ay ipinakilala muna ni Werner ang mga miyembro ng grupo. Pagsapit ng lunch break, ay inilabas ni Makoda mula sa kanyang item box ang kanyang mga gamit pangluto, na binili niya mula sa online grocery. Naghanda si Makoda ng sandwiches at onion soup para sa lahat, kung saan nagulat sila sa kakaibang lasa ng pagkain at nagustuhan ang luto ng bida. Dahil dito ay nagpapasalamat sila na buti tinanggap nila ang request ni Makoda. Nang ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, ay inatake sila ng 2 dambuhalang moth na agad naman nila itong mga pinagpapaslang. Ngunit muling napanganga si Makoda nang may dumating pa na isang malaking baboy ramo, subalit madali lamang din itong pinatay ng mga manlalakbay. Kinarni nila ito at dahil limitado lamang ang kanilang pwedeng madala, ay inirekomenda ni Makoda na ilagay na lamang lahat nila ito sa kanyang item box para walang tapon. Planong gumawa ni Makoda ng mas masarap na hapunan na binili niya sa online, kung saan nakagawa siya ng sausage pot au feu na nilagyan pa niya ng magic sarap para lalong sumarap. At nang matikman nila ang luto ay nagustuhan nila ito at humihingi pa ng pahabol. Nang sabihin nila na tila lumakas sila dahil sa pagkaing niluto ni Makoda, ay nagulat ang bida nang makita niyang nagtaasan nga ang mga stats nito. Ito ay dahil sa mga sangkap na ginamit niya na galing sa ibang mundo, kung saan nababahala siya na baka madiskubre ang kanyang sikreto at mangyari ang kanyang mga kinakatakutan. Ngunit habang masaya silang kumakain, ay mayroon palang nagmamasid sa kanila. Nang lumipas ang isang araw, ay nagdesisyon muna sila na magpalipas ng gabi habang naisipan naman ni Makoda, na lutuin ang kanilang baboy ramo na kinatay. Minarinade niya ito gamit ang ginger sauce at pagkatapos ay pinirito ito ng maigi, hanggang makagawa ng ginger fried boar. Kaya nang tikman nila ito ay sumabog ang kanilang mga panlasa, at lahat sila ay na-amaze na naman sa luto ng bida. Ngunit biglang natakot ang mga manlalakbay nang makita nila sa likod ni Makoda ang legendary monster, na si Fenrir. Inutos ng nagsasalitang lobo na bigyan siya ng pagkain, kaya binigyan ito ng bida ngunit kulang pa daw. Kaya nagluto pa si Makoda ng isang bandehadong karne, habang wala naman magawa ang mga manlalakbay dahil takot sila. Ngunit dahil masiba ang lobo ay humingi pa ito ng paulit-ulit habang paulit-ulit din na nagluto ang bida. Nang mabus ng sandwiches at onion soup para sa lahat, kung saan nagulat sila sa kakaibang lasa ng pagkain at nagustuhan ang luto ng bida.
Dahil dito ay nagpapasalamat sila na buti tinanggap nila ang request ni Mukoda. Nang ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, ay inatake sila ng dalawang dambuhalang moth na agad naman nila itong mga pinagpapaslang. Ngunit muling napanganga si Mukoda nang may dumating pa na isang malaking baboy ramo, subalit madali lamang din itong pinatay ng mga manlalakbay. Kinarni nila ito at dahil limitado lamang ang kanilang pwedeng madala, ay inirekomenda ni Mukoda na ilagay na lamang lahat nila ito sa kanyang item box para walang tapon. Planong gumawa ni Mukoda ng mas masarap na hapunan na binili niya sa online, kung saan nakagawa siya ng sausage pot au feu na nilagyan pa niya ng magic sarap para lalong sumarap. At nang matikman nila ang luto ay nagustuhan nila ito at humihingi pa ng pahabol. Nang sabihin nila na tila lumakas sila dahil sa pagkaing niluto ni Mukoda, ay nagulat ang bida nang makita niyang nagtaasan nga ang mga stats nito. Ito ay dahil sa mga sangkap na ginamit niya na galing sa ibang mundo, kung saan nababahala siya na baka madiskubre ang kanyang sikreto at mangyari ang kanyang mga kinakatakutan. Ngunit habang masaya silang kumakain, ay mayroon palang nagmamasid sa kanila. Nang lumipas ang isang araw, ay nagdesisyon muna sila na magpalipas ng gabi habang naisipan naman ni Mukoda, na lutuin ang kanilang baboy ramo na kinatay. Minarinade niya ito gamit ang ginger sauce at pagkatapos ay pinirito ito ng maigi, hanggang makagawa ng ginger fried boar. Kaya nang tikman nila ito ay sumabog ang kanilang mga panlasa, at lahat sila ay na-amaze na naman sa luto ng bida. Ngunit biglang natakot ang mga manlalakbay nang makita nila sa likod ni Mukoda ang legendary monster, na si Fenrir. Inutos ng nagsasalitang lobo na bigyan siya ng pagkain, kaya binigyan ito ng bida ngunit kulang pa daw. Kaya nagluto pa si Mukoda ng isang bandehadong karne, habang wala naman magawa ang mga manlalakbay dahil takot sila. Ngunit dahil masiba ang lobo ay humingi pa ito ng paulit-ulit habang paulit-ulit din na nagluto ang bida. Nang mabusog